Yes, Lord, you are our cornerstone, and in you alone, nagkasalubig ang pagtuo. Bisan ano pa man ang mga sitwasyon na ginatubang namon, bisan ano pa man ang pagpagayag-ayag sa mga pagsulay sa amon. Manginabakod kami because you are our cornerstone. In Jesus' name, Amen. So sa liwat may maaga sa tanan. May aga. Daw feeling ko, isa ka bulan ko wala kasimba, isa lang ko ka Domingo wala kasimba. Kasi nakagagpamalandong ko sa Domingo, tungkol kayo wala ko diri, pero nagkakatawa ko sa live, kay the live sa Domingo sa Sunday. Lain kaya akong feeling, kunupod ko kamo. That's why nakakam up ko sa sininga mensahe sa sininga aga. Why attend every service? Or why attend every church service? Nga naginahanglan yun mag-attend sa service. So sa pagkabuhay natin sa Christian, kung manotis natin, ano pala sa iyong personal experience, ano pala ang hinalain kung magsimba ka o kung hindi? May kinalain bala? May kinalain bala kung makasimba ka o kung hindi? Mga pinaka-Sundays ang isa katuwid. Sa 12, kanya, isa may 5 Sundays, no? Sa subong September, 5 Sundays. Pila ka rin kapulan may 5 Sundays? Ang kisa, 3, no? 3. So, kung mag-isip ikaw, pila sir? 51 Sundays. Sige, we have 51 Sundays. Ako, may absent na isa. Bali, 50 na lang. Ako na nagson, no? 50 na lang. Kabay-kabay, hindi ko maka-absent. Kamuya, ng almost perfect. Halin January, pakadto na September, wala pa ka maka-absent. Wala pa, kaluyan. O, si Minister, hindi maka-perfect attendance. Hindi ko. Sige. So, pamalatungan natin, a very simple question. Why attend church service? An elderly lady was amazed at how nice the young man was next door. Ang iyang tupad-balay, natingala siya na kung magabot siya gani, halin sa pag-grocery, madalaga na siya tayo ng pamatanon, kag mamulig sa iyang mga dala. Hindi gani, kung ano makita niya, ang ululigan, nagabulig siya. So, natingala hindi na malam, nga ang kanami sa batasan sa sininga bata, o sininga pamatanon. So, isa ka adlaw, ipamangkot niya. Nga ang kanami sa batasan, uyakaw. Nga nagbulig kaya sa akong perdi. Kung ano makita ang buligan. Silid sa sininga young man, well, I was a boy, and I had a drug problem. Drug problem. Sinisang malang, ha? Nasya siya. I can't believe that. So sinisang yan, tuod na siya. Tuod na may drug problem ko. Yeah, you know, my parents dragged me to the church on Sunday. My parents dragged me to church on Wednesday. And my parents dragged me to the church activities. That's why I have a drug problem. Drug niya, nga kung sa Ilonggo, ginano siya, ginabuto, ginatulod, sa iyang inikanan, nga magsimba, hindi na Domingo, mag-attend sa prayer meeting, or mag-attend sa mga church activities. That's how going to church mold this young man to be a good person. Agree? Agree kita? Sige. Tanawin natin siningaga. May anak kita 5, ka mga rason, kung nga ang kinanglan ako mag-attend sa church service. Ano pala ang mga rason kung nga ang ma-attend kita? O kung kinanglan lagid nga mag-attend sa church service. Siling kagina sa atong scripture text, sige basa ko. In Hebrews 10:25,
Hindi ta pagpabayaan ang ating kinabatasan na magtipon. Parehas ang pagpabaya na ginahimo sa iban. Kundi, palingunon ta ang isa ang isa, labi na din subong, nga makita ta na, nga malapit na lang ang pagbalik sa Ginoo. Siling na sa Hebreo 10:5. Ang unang rason is to fulfill the command of God. Nga ano pa kay kita sa church service? To fulfill the command of God. Amen? Anong command niya? Not to forsake our, hindi ta papabayaan ang kinabatasan ng pagtili-lipon. Kita ganyan, hindi lang nga Sunday, may Wednesday pa, may Saturday pa, ang prayer breakfast pala, may Bible study pa, ano po ganit? May prayer retreat pa, o may prayer breakthrough pag ang ato ng mga kamalaman. Pero mostly, pila lang kayo mga kinanta? Isa lang, isa Sunday lang yun. Sige. This command is found in Hebrews 10:25. And it is warning against complete abandonment of assembling with others. Kaiman, kinahanglan igali nga magtililipon kita. Anong pinakarason nga magtililipon kita? Agud, mangin habit naton as a Christian nga mag-iriribaw sa Tagalog ba? Mag-iriribaw kita, isa ang atong tingog sa pagdayaw kapag simba sa ila. Isa, tingog kita. Diba, ang mga istoryan pa nila nga mas nami kung damo ang silbi. Compare na kung ikaw ng isa. Damo ang mahimo mo. Okay, tanawan na karon. Una nga rason, to fulfill the command of God and the command not to forsake our assembly. The command to edify one another. To edify one another. Ano po silingon niya? Mature sa aton. Mag-improve ang atong religious knowledge. Dapat kaya kita damo nga information. Ma-educate kita, ma-nurture kita. Parehas mo ba sa eskwelahan? Di ba ka-eskwela kita Monday to Friday? So sa pagsimba naman niya spiritual, dapat paano kita? Ma-nurture man ang atong spiritual, agud magtubo kita, agud mag-improve kita. Nabatsaga ka ba lang nga nag-improve kita? Pila na ka mga verses ang ato na sa ulo? Pila na? 20? Pulo? Pila? 15 na kay ma'am. In Romans 14:19, ginhambal, gani, tinguhaan tagid ang paghimo sa mga butang nga nagadala sing maayo nga relasyon kag nagapalig-on sa pagtuo sa isa kag isa. Nagapalig-on sa pagtuo sa isa kag isa. Di ba na nasubuan kita na kung ang isa na akong kautot, hindi natin siya makita? Amen? Matingala ito, ay, matabo kay Chayman, nga wala sa subong. Ay, matabo kay Manay Siakman, nga wala sa subong. Nagatingala man ka mo? Nagkakabala ka man kita? O ano man, may nabatsyag siya, ano man, buhit pa siya, kung patay na siya. O kung ano man, may something, di ba? Because gusto natin to build up one another, and that is our responsibility as a church. Ang iya presensya, nagapay-card sa aton, di ba? Nami ko narak si Amuni, nami ko narak si Manang, nami ko narak si Tita, kay nami batyagon, nalikaw po nato sa pagsimba sa ilaga. Amen? Rather, nga kung wala siya, wala din sila ko, nabahaan puro sila ni Mr. Hadraki, no, ay yung pamilya, wala diri. Pero kung nana sila, the feeling mo, doon ka namin. Kung makita mo, ay wala sa Selena, ay doon ka kulang sa punukuan na dihaw. O siya lang isa sa sinang punukuan mo.
usual ang imong presensya sa imong pagsimba. When we are not present, to notice that others have stopped attending, nga nag-stop sila ihan, o ka-question kita. Kag nasubuan kita kung wala sila. The command to seek first the kingdom of God. Ay katatlong rason nga ini ang rason nga nag-attend kita to fulfill the command of God. Una, the command not to forsake our assembly, the command to edify one another. Kag ikatatlo, the command to seek first kingdom, to seek first the kingdom of God. This is a very common verse in Matthew 6:33. To seek first the kingdom. Jesus commands us to put the kingdom of God first. We all have priorities. We must simply put them in the right order. Ang pagsimba bala, arak sa mga listahan mo. Monday, mano ka? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ang Sunday mo ya, date with the Lord. Kag sa hapon, pwede ka man na date with my family. Pwede yan. Pero, ang command niya is to seek God first. Una, kung muli siya dito, maluwas lang, na may ginambada siya, maluwas lang kung ikaw ara sa critical na sitwasyon in your medical needs. O para sa natabo sa kasang Sunday, o doon di ikaya. Doon di ikaya magpasimbahan. Kung hindi mo pala kaya, kung lumasakit ka lang dyan, pwede magaling excuse mo lang siya. Priorities. Pero wala, sa may iba na umukod sa INC, kung magpupuran sila yan, mapungita sila ubraya, dapat makasimbag sila yan. Kaya mo na yan na-notice ko yan. Kaya dapat, ang ilang ubraya, hindi maka-affect sa ilang pagsimba. Dapat makasimbag sila yan. Siguro sa mga diputado man ng mga iba natin ng mga utod. Kung halimbawa, may offer sila kag pati Domingo, dila sa nila, or pati pagsimba nila, hindi na sila yung mag-ubraya. Bilibili ko sa mga attitude dyan. Nga hindi dyan nila pag-una ako nag-ubra nila, una akong bigyan nila na dapat makasimba din sila, makapangalagan din sila sa Diyos. The command to seek God first. Putting Christ first even before family. Silindari sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 10 verses 37 to 38, ang nagahigugma sa iya amay ukon sa iya iloy labaw sa akon, hindi takos sa akon. Kag ang nagahigugma sa iya anak labaw sa akon, hindi takos sa akon. Verse 38. Ang bisan sino nga hindi magsunod sa akon, tungod kinahadlok siyang mapatay para sa akon, hindi takos sa akon. Verse 39. Ang nagapaniguro nga hindi madula ang iya kabuhi, madula pagani. Hindi na ako pulong ha, yan na sa pulong sa Diyos. Agree nyo na yung Bible, Matthew chapter 10, verses 37 to 38, silisang 39. Ang nagapaniguro nga hindi madula ang iya kabuhi, madula pagani. Pero ang nagasikway sa iya kabuhi tungod sa iya pagsunod sa akon, makabatong sa kabuhi na wala sing katapusan. Amen? Ang nagpapaniguro, alam kita yung paniguro na akon, ay hindi ko na magsimba kay magita ko lang sa pinawara ko. Ibalugid ang tinion nga para sa Ginoo, para sa imong kinawala. Ay hindi ko research pa ko, may group study kami, hindi pwede, hindi ko yung mga group study. Tiisip pa yung pinapagsimba mo para sa ano sila. So ang balitere, ang nagaigugma sa iya amay, pag ginagaling sa Luke chapter 14 verse 26. Kung may tao nga luyang magsunod sa akon pero mas palangga paniya ang iyang mga ginikanan, asawa, mga bata, mga utod, o kung ang iyang kaugalingon sa akon, hindi takos nga maging akon sumunod. Utod, this is the command of God.
Hindi naman basta-basta. Praise God! Na bisan nga ng bagyo, bisan nga ng ulan, wala ka sa may nagpapatsyag sa inyo, matulog na lang taan. Wala ka ng klase, simba pa. Pero kamo nagbangon, nalimuwa, naligo. Dira makita sa Diyos ang imo sinseridad. Na isakripisyo mo ang imo katuyo, isakripisyo mo ang imo nga, may ginatutnawan ka. O kung iban, sa una ganito mga panahon, nagalakat pa. Iban ng mga churches, ng mga sa kabukiran, ang iban ng mga madam, yawan pa sila lakat, pag-abot nila sa simbahan, protect yung utak nila. Pero masimba pa sila. Layo-layo, bukid-bukid. Putting Christ first even before our family. Mas kinanglan ang matutuod nga nagasimba, nga matutong, nga nagatuman sa kamen sa Ginoo. Surely, kita mangin matutuod na tumulugo sa Diyos. Amen? May priorities, may order. Ikalawa, ano ang rason kung na kinanglan natin mag-attend sa church service? To grow and develop spiritually. To grow and develop spiritually. Nga mga tubo, mga mature, services are designed for spiritual growth. Amen? Nagkapatubo man sa aton sa pagpamati sa pulong sa Diyos, sa pag-attend sa mga Sunday schools, sa pag-attend sa mga conferences, sa mga pagkanta naton, sa mga pagdagaw natin sa Diyos, sa mga pagpangamuyo, sa Lord's Supper, bisan pa sa pag-atag sa atong na offering, sa paghatag sa atong na tinion sa Ginoo kag mga talento. This will contribute our spiritual growth. Siling sa Hebrews 5:12 to 14. Basahan natin na Hebrews 5:12 to 14. Hebrews 5. Siling-siling dapat kuntani mga manunudlo na kamu. Kay dugay na kamu nga nagatuo. Pero hasta subong, kinanglan pag ikaw tudluan sa mga panguna, mga pagtuluhan, parte sa pulong sa Diyos. Pareho ihapon kamo sa mga lapsag na nagakinanglan sa gatas, tungod kay hindi pa kamo makakaon sa matigang ng mga pagkaon. Ang mga nagakabuhi sa gatas, mga lapsag na wala sing kalimutan, o kung anong maayo kag malain. Pero ang matigang ng mga pagkaon para sa mga hamtong na nakaibalon na kung ano ang maayo kag malain. Amen? Ano na ginakaon natin? Gagatas-gatas pa rin tayo? Di ba kung bata, gatas? Hindi asasan, ang himnon mo ano na? S26, social. Ano pag ginada mga nested gym? Ano pag ginada? Wala ko naka-experience, wala ko ang bata. Kagsang bata ko ang kinainom claim. Ginatan, mula sa barangay, sa mga manores, claim. Wala kami na sa mga S26, mga nested gym. Kung bata ka, gatas pa, pinapainom sa inyo. Kung dako ka na, syempre, hindi sa gatas-gatas naman, gamay-gamay-lo ka, gakapi-kapi ka man, pero lain na siya. Amo ni ang ginambal sa pulong sa Diyos, nga kita dapat hamtong na. Dapat kita, ang bagay manunudlo na kamo. Manunudlo na gali kita. Amo na sa una, si Mami, gina-train niya kami, ang mga people, wala? Elementary pa lang po sa una, high school na bilang dahil Cherry, mga natin dahil pa sa Eugene. Gina-train kami, and after dira, na gina-train kami dahil boy na kami sa mga sityo-sityo, sa mga zones. Kaya, mature ka na. Kung sa magkapa, ara ka na sa level, okay? Sa level, sa pagkakasuhanon, utod sa siningaga, let us make this seriously. Ano ka na grade? Ano ka na grade? Sa pagkakristuhanon.
models kayo dahil na-reject ko kayo Marley, nakamasteral na, kay Mama na Rose, naka-teacher 3 na. May level! Ako mo na yun ang spiritual life, may level lang ito. Halin sa magagmay, pagkat ko sa dalag ko. Nagita, kanina namot ko sa chanting Alice, para siya sa tupado, si Wanwan, yung simba Japon sa Malcam, ha? Kasi nasa distal siya. Pero di nga bata, sige dalagan niya, doon sa dadaan ako kanina, kami niabot siya. Pero actually, wala naman nasugod, ha? Niabot siya, nagabraliskad, pang iyak ko yung iyo. Makita ko pala ng excitement, pala sa isang bata, ako sa disco, di siya niya. Tingnan ko makakot siya ni Mami, ang hiling mo magulang, tulog pa. Tingnan ko, ayaw ka magulang, wala siya, lang yara. Din si Papa mo, nagmarites pa. Joke. Pero kung magiging ng bagay na online, no? Huwag din sa mag-istorya yan. Yung malam, masayang istorya. Hindi mo siya basta-basta may istorya yan. Itutukod din ang yung balay yan. Nyaw, Braya, tulog lang. Kada sa atin mo pagkabugi ka sa Christian, dapat we will grow more every day. Sino sa kanta? Let us all sing, read your Bible and pray every day. Pray every day. Everybody sing, pray every day. Read your Bible and pray every day as you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. Read your Bible and pray every day as you grow, grow, grow. Nagatulog kita. Kung nag-diet kita sa aton physical na lawas, magsin ka nag-diet, nag-ano ka na exercise, ang inakahon mo dapat healthy foods. Amo man na sa Christian, may mga diets makita sa pag-alagad natin sa Ginoo, sa pagsimba natin sa iya. Agod, hindi kita malnutrition. Hindi kita malnutrition. Okay na sa skulahan na kung mag-malnutrition, baka may feeding ito yan. Dali sa simbahan, kung mag-spiritual malnutrition ka, anong effect sa imo? Anong effect sa imo? Of course, pulong sa Diyos. Pero ma-fed ka lang kung makadto ka din sa same bahay. Dali kita, makabuligay kita para sa mga women's, may fellowship. Ang pismen na daw gusto ko siya i-revive na mag-fellowship naman once a month. Na please, makatilinipon, makastoryahanay, makapabakuday, spiritual. Hindi lang puros lang trabaho, puros lang panimalay. Dapat meron ang spiritual nourishment. Nga makapabakuday sa isa kag-isa. Kaya ang baliya, kung hindi kita magtubo in our spiritual life, susceptible kita sa ginatawag na temptation. Anong susceptible? Kita ang inaatake, kita ginatiraga ni Satanas. Tiradahon niya ka, paghapos ka i-influence because wala ikaw buwan siya. Rather, we must live strong, joyful, and peaceful spiritual lives. Sila isang Psalm 1. Sino ka sa usang Psalm 1? He is like a tree planted by streams of water, which fruits does not wither. Nagaano siya? Ang tao nga na tubo sa igad sang sapa, nagatubo siya, nagapanalingsin, nagapamunga. Ano man magapon ka mga bagyo, pariyo sini, mga hangin, hindi siya mapukan o matumban. Hindi siya pariyo sang nabahang nga ginapanit. Amen? Kung strong kita yung mga utod, kung strong hindi nga simbahan, kay ari kita nga nagasupport sa sini nga simbahan, hindi mas matumba. Because we have our foundation, which is Jesus Christ. Amen? Ikatatlo nga rason, kung nga mag-attend kita sa church service,
to help the church function properly. To help the church function properly. Hindi nga simbahan, hindi iniya sa pastor, hindi iniya sa officers, hindi iniya pukos ang panimalay isang pagtuo. Amo na gani, kung magagawa ng pastor na ang akong simbahan, hindi na siya pwede. Hindi na imo simbahan, iya ini sa Diyos simbahan, nga kita tanang ari diri sa simbahan, nagatipon kita kang nagapuligan. The local church needs workers. Amen? Amen? The local church needs workers. Sino yung mga workers? Hindi lang ang mga pastor. May officers kita, may mga auxiliary organization kita. Walang pinasalig na lang sa pastor lang. Tanan kita nagabuligay because it is Ephesians 4:15 to 16, the church is like a body needing every individual part to do its share. Otod, ano ikaw diri sa Tinungan Evangelical Church? Kamon, mata, ilong, galunggan, bakbak, tiil, dapa-dapa. Ano yung function? Ano ka diri? Kung parts ka sa body ni Jesus, ano ikaw? Otod, ano ikaw? Bakbak? Dila? Unto? Kuko? Any parts of your body is important. Wala sa bitugan ni ang Diyos sa parte sa lawas ta na hindi importante like this church. Tanan kita importante. No? Para sa istorya, wala sa hindi na. Kung sa istorya, wala na nagkusmod ang huli. Nagkusmod sa kay ginabalan sa wala ka man pulos. Kay ikaw, hindi man marami ang napagwak mo. Nikayan siya. Nagkusmod siya for the whole week. Nagain ang mga tiyag sa tiyan. Nagain ang mga tiyag kuman. Kay gali ang huli nagkusmod. Kaya nikayan siya. Imagine mo sa isa si Mana na nagkusmod siya. Wala nagawa gira ang mga malain dahil ang mga nasa kalawasan. Kundi nag-anto sa bugos nga lawas. Amo na ang isa ito. Dapat, as a Christian believers, wala rin sa atin yung magusmod kag masunggod-sunggod. Amen? Amen? Amen. Wala sa may magusmod kag masunggod na, why makuda, papel. Papel di ako eh. Wala makuda labot. Hindi lang ako hindi nga wala ka labot. May labot kagit as a member of the body of Christ in this church. Amen? Hindi ka, hindi ako kaya. Wala mo pa nag-intrak choir. Sinong sinisipon hindi ka mag-intrak ako? Wala mo nag-inambal nga. Ang mag-intrak na sa choir. Wala mo lang muna mga kasagat-sagat na hindi magkanta. Kabalo yung magpasan mo ka. Wala ka. Kung gusto mag-intrak, join, practice, go. O diba? Hindi ka magpasungkos mag-in. Wala mo ako di. Gasun kung hindi ka galit paglawagon, sungkot ka. Hindi ka nagagalan. Because to help the church function properly. Siling sa isa ka point, this is my church. Let us listen to this. This is my church. It will be friendly if I am. It will be friendly if I am. I will do great work if I work. I will make generous gifts to many causes if I am generous. It will bring others into its fellowship if I bring them. Its seats will be filled if I fill them. It will be a church of loyalty and love and faith and service if I, who make it what it is, I am filled with this. This is my church. Makasiling ka na hindi ka simbahan ang mga tao dili friendly kung ikaw mismo friendly ka. Amen? Kaya nag-reflect pa na ang output mo kung ano ka. Amo na galing na subuan kita na kung may
It will make generous gifts to many. Utod, di ka magsilinga. Di, wala ka sa galing nagatag. Di mo ko eh. Maano ka na? So kung ikaw ya, kung nakita niya yung nagakatag ka, mahatag mo na siya. Madala siya sa imo. Ma-influensya sa imo. Because ang imo kabuhi isa kasuga nga magabanaag sa isa ka tao. Kung ikaw friendly, kung ikaw mainatago, kung ikaw loyal, ang imo utod sa simbahan mo ipag-use mo na sa imo. Ma-reflect ang imo kabuhi sa iya. The church is dependent upon its members. Amen? Kasi no, mo depende ang hindi na church. Kaya ang church, sino gani? Sino ang church? Kita. Kita ini ang church. Kita na members who attend infrequently, rarely do little else for the church. Do you want the church to grow? Amen? Do you want the church to grow? Amen? Nanalian, magdabala, halimbawa, ginalive kita. Dahil makita, hello, muna si Papa, hindi ko sa kinuwan. Di na ako na naghalin. Halimbawa, sa Saudi ka. Halimbawa, sa Amerika ka. Di na ako na naghalin. Wow, katakon na, may chandelier na. Galing iba, ponder. May isang nila. Sa muna, sa chimpo ni Manay. Yung pati mo nga. Ang mga bata sa una, tutok-tutok pa. Sa una, wala pa lang isang milya. Sa ngayon, magulan, dali ka pa nagpo pa kami. Kapag nabigay kami, kapag-permitting kami sa una, natulog-tulog pa. Pero sa bomba, may generator sila. Sa turnout, may microphone. Because there is improvements. And it is because of our generosity. Kaya kapati mataya, kakong generous kaya tao, the Lord will doubly fourfold pagigani ang ibalik niya sa imo. Especially kung nag-support ka sa ministry. Kag para sa iya pag-alagdan. Amen? Hindi pa naman inapong pilakadlaw. O basi pilakadlaw kung ini mga people naton mag-sima na sila. Sima na, hindi si manluloko ha. Engineers. O kung mga ano na sila pilakadlaw, mga doctor. Hindi kang doctor ha. Maging professional ang mga young people, makasinig sila, we will help the church. Sa tinukan, mabalik na to. Uligan na ato simbahan na magdami siya. Kaya hindi ka simbahan, nag-reflect para sa imo kabuhi kung ano nilhin mo sa sarili simbahan, sa imo spiritual na pagkabuhi. Amen? Hindi ka simbahan, amo na kami, yung mga nanging pastor, produkto sa siling simbahan, nakuha ko na balas na sa siling simbahan. Halin sa una, bisan ginagmay, nag-share sila sa amang pag-eskwela sa College of Theology, sa Bible School, nag-share sila. Bisan sa pila-pila na nag-share ang hindi nasibahan. And until now, na ginagamit ang Ginoo nga nag-support sa mga alagad sa Ginoo. That's why napakamaayo ang hindi nasimbahan, upod na kita ninatanan. Amen? Amen? Madamo na kita sa mga people na sumungin ang pakamaayo sa Diyos. Tungkol sa katutom sa siling na simbahan, kita na. Amen? Kung wala na sila din-nurture spiritually, wala na sila naging matutom sa pagpangalagad sa Ginoo, hindi mo na sila pag-bless ni Lord. Amen? No, hindi mo lang mabalaan, no? Si Althea, hindi mo lang mabalaan, nagmag na. Subong obra na. Pagsinom mo. Alam mo na ako sa mga people na ito, hindi na pakamayo sa Ginoo, wala ka lang makabalo because of the faithfulness of this church. Kung palawan natin, bugal natin, nga madamo ang mga produkto ng mga pastor sa simbahan, pagsinom mo. Amo na kaya kasimple sa simbahan, pero kadamo sa mga produkto maging gamit ng Diyos. Dahil namin na simbahan, nalagko pa nga simbahan.
church, Reverend Rosindo Mihi. Pastor Reverend Oliver ng Batin, halos Reverend na sila, no? Reverend Selmer Escobin. Dapat na sila Reverend. Almost Reverend na ang mga nag-product sa silinga iglesia. It is because of the support. May mga support system, nagkabakapanay. And the Lord placed His blessing to this church. Because the church depended upon its member. Ang ikaapat nga ang kinahanglan nga magsimba kita, nga mga lagad kita sa simbahan, to provide a good example and influence. To provide a good example and influence. Imagine na wala, sa unano ka man naman. Sa unano ka ako na wala ka man. Gamatinyan ka man ang galing, gatiniil ka man ang gawakampong, gawakatugabang sa kampong. Pero because of the church na nagtubo ka, dira ka nagtubo spiritually, ang Ginoo naghimo sa imong example and influence sa iban ng mga tao. Utod, pila na ang mga tao ang na-influence sa akong kabuhit. Pila na. Pila na ang alam na dala naton kay Kristo. Pila na ang na-influence naton kay naging faithful kita. Ay, namihan ko na yung kay ano, yung kay katutong kina sa iya niya. Bisan magalit niya pigado mo na sila, pero patutong siya yan. Kung iiin na makilimutan, kaupod siya. Makita sa mga tao na naging matutong kita. Ikalima, tungod sa influence natin, to be ready, watching, and waiting. Dari naman yan. Ready kita. Nagahulat kita sa pag-abot niya. Amen? Nag-aulat kita sa pag-abot niya. Kung pala makamuyo, Lord, masapuan mo lang kami nga matutong sa pag-abot mo. Masapuan kami nga matutong sa pag-abot mo. Masapuan kami. Ready kami. Nag-aulat kami. Kung saan mo ka man maabot, Lord, ma-ensured kami hasta sa katapusan. Amo na gani, kung isipon, kung mag-attend kita sa mga circuits, kung mag-attend kita sa iba ng mga likoton, ang ginawa ng Evangelical Church, hindi na siya mawigit kung imuot ka ng atong best. Diba? Sa kantakanay, sa sakutay, hindi na siya kaperde sa aton. Sa Bible games, kung isipon din sa kaperdiya sa aton. Kaya, kung sa pagkapat, gin-train kita niya, cool ang question, cool, ready kita. Nagkahulat. Attending every service contributes to our preparation. Sa Sunday, sa nagtanaw ko, sa nagsimba ko, gawagi si Pastor. Halin sa puno nga, nagsimba ko, galing na utod sindo patapos wala ni Pastor. Kay lubat na siya, nala ko na utod siya, wala ko offering. Wala ko attend sa offering. Siling ko, Lord, kung mga bot kami, hindi ako takon din. Hindi ako niya. Hindi ko yung upod sa ila, kuya. Ako nag-isip ko, hindi ko yung upod niya sa kaming bro, sa tinungan Evangelical Church siya. Hindi ako niya sa balay, Lord. Kaya ano niya? Namin ko ako sa pinto, kita sa Ginoo, turungan kita, no? Ara kita di ba sa simbahan, lulupon kita, naging kuha kita sa Ginoo sa rapture. Nga wala may isa-isa sa akin na nabilin ko, Diyos ko kaluluwag, ikaw yung pinabilin kaya. Why na di tanang mo? Di na to sila man. Di na sila yung man. Kaging ikaano mga katapusan to have a clear conscience. Clear conscience. Nga ginpagin matchan ang lasang Diyos. Ginpay, ano lang yung sala. Kung sa baga pa, may balik ang Ginoo sa imo, wala kayo nagsimba, wala kayo naglagat sa akon, ginpay, naman ka wala. Kasi rin ba, Lord, ano naman? Na ano ba yun, napalawa? Ano ni Lord man? Ginano ka sa Ginoo? Gin?
Ano ka na yung term naton? May term ka na ko? Dapat ikikimos sa imo. Dayon, ano yung ka? Balikan na ka mga? Ano ka na? Tumboy. That's it, the word tumboy. Ano ni term na ito? Kuya, naime? Magkapupit ka na ko. Bow, ikaw! Bow! Nagipatay ko para sa imo, bro. Kapila na lang nakita sa ibahan, ha? Makasin ka tulad na itong buyanay. Utod para madula ina nga pauna-una sa imo para madula ang maglimpyo ang imo konsensya that Jesus died for you. We were baptized. We have faith. We have our goal. Lord, di nagbabautiso ako. Nagpapaptize sa gali, ako ginagaling sa akong nakita. Nagpapaptize ka, magpipiliin ka na. Natugmawan ka, pero natugnawan ka. Diin ka na. Kaya na lang. Agod sa pag-abot sa Ginoo, pag makuton ka, hindi ka makonsensya na wala ka binuhatan. That's why attend